Yes, tinanggi nito si PDP laban President Aquilino Coco Pimentel III na sila rin mismo ang nasa likod ng Pulse Asia Survey kung saan nanguna sa listahan ng mga posibleng manalo bilang Pangulo ang sarili nilang kandidato na si Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Iginit itong si Pimentel na walang kinalaman sa naturang survey ang PDP at wala rin sapat na pinansyal at kakayahan upang magkomisyon ng mga batay sa naturang survey. Nasa top spot itong si Duterte na nakakuha ng 34% ng pagpabor ng mga respondent na sinundan naman itong si Senator Grace Poe na may 26%, Vice President Jomar Binay 22%, si Maroas na 11%, at Miriam Defensor Santiago na 7% lamang. Aminado naman itong si Pimentel na ikinagalak ng partido ang magandang ratings ng kanilang posible maging kandidato. Gayunman kailangan mo nang ayusin itong si Duterte ang kanilang grupo, itong Certificate of Candidacy, dahil inaasahang papalitan ito si Martin Dino na una nang umatras sa presidential race para sa election 2016. Mula sa Senado, ito si Jojo Sikat nagulat para sa DCRJ 810, 8 Tri-Media, ang impilan ng bawat Pilipino. Maraming salamat sa ulat na yan, Jojo. Samantala, wag po kayo alis. Magko-commercial break muna tayo. Halalan 2016, isang makabuluhang talakayan sa loob ng 1 oras at kalahati para sa isa na namang makasaysayang pagpili ng panibagong mamumuno sa ating bansa. Makinig sa 8 Diretso tuwing Biyernes alas 4:30 hanggang alas 7 ng gabi para sa isang espesyal na pagpapakilala sa sambayanang Pilipino kung sino nga ba ang karapat-dapat na maging leader ng ating bansa. Paglatag ng plataporma, pagkilala sa isang kandidato, siya ba ay karapat-dapat o hindi? Abangan ang espesyal na pagtatanghal ng Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Para sa sambayanang Pilipino, hatid sa inyo ng DZRJ 810, 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Ladies and gentlemen, ito na siguro ang pinakamabilis na radio commercial mula sa IBU Fluid Medicol 400. May Rapid 400 formula, kaya kumpara sa isang mefenamic acid, mas rapid kumalat, mas rapid tumalab, mas maagang magpaginhawa ng matinding sakit. Lipat na sa Medicol 400, the fastest medical for the worst pain. Ibuprofen is the generic name of Medicol 400. If symptoms persist, consult your doctor. Ikaw ba ay nakikinig sa DZRJ 810 araw-araw? Pwes, eto na ang isang pasasalamat namin sa inyo. Mag-text sa inyong greetings sa mensahe sa 0917-798-8910. Huwag kalimutang ilagay ang inyong pangalan, address, at magkaroon ng chance manalo ng isang brand new Nextbook Android tablet. Makinig at manalo mula sa himpilan ng bawat Pilipino. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Corporation. Ang oras po natin ngayon ay alas 10:47 ng umaga. This time check is brought to you by IB Fluid Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Ayun. Peter, itong NBI, National Bureau of Investigation, na dati pala pinamunuan yan ng ating alkalde, ni Mayor Lim. Ayun. Isa siya sa mga pinakamakakulay sa mga NBI chief. Pinakamagaling na naging director ng NBI. At marami na sa kote yan ng mga pusakal, mga notorious. Anyway, etong hepe ng Cybercrime Division. Yung mga krimen na may na konektado sa computer, internet, mga ganyan. Si Donald Aguto. Si Agent Donald Aguto, sinasabi niya na patuloy daw ang pakikipag-ugnayan nila sa mga bangko. Ukol nga dito sa modus na ito na ATM card skimming na ngayon na nauuso sa mga mall. Hindi lang sa mall, kahit sa may ATM. Marami. Commercial center yan. At umaapila rin sila sa publiko na maging mapanuri, mag-ingat. Ngayon, ako naman, ang paningin ko naman, hindi rin naman pwede maghugas ng kamay yung mga mall management sa mga bagay. Alam mo, yung sasabihin nila, at your own risk yan, wala kaming responsibilidad dyan. Mali yan eh. Hindi dapat. Para mo sinabi, mag-ingat sa mandurukot. Di hulihin yung mandurukot. Di ba? Ayun. Ganun yun. Andyan ang makina. Andyan ang ATM. May mga gwardiya dyan.
dapat from time to time, Tinitingnan. yan, ini-inspect nila yan. Kasi yung mga card reader na yan, Mm. yung mga card reader naman, kailangan din ng kaunting panahon eh. Oo. Para i-shoot yan dyan eh. Oo, Ngayon, para saan pa yung mga binabayaran nilang mga Blue Guard dyan sa mga mall? siyempre. Para saan pa yung investment nila sa mga CCTV? At saka ang bangko mismo, dapat sila magkaroon ng kusa. Kasi, maapektuhan sila dyan. Pagka ang taong bayan talagang nadala na yung ATM nila, nakukuna kung ano-anong mga, wala, ang hihina mga bangko rin. O, Di ba? Tsaka yung mga yan, yung mga maraming mga yung management ng mall sa kanilang kagustuhan na mamatay ang kaso na yan, magkalimutan na lang para wag kumalat, lalo na sa mga pahayagan, ganun, o mai-report sa ganito mga programa. At maging sa yung social media, yung mga ganyan, talagang pinahihirapan nila yung mga biktima. Alam mo, yung mother ko na nadukutan several years ago sa isang mall dyan sa Masinag. O hinihingi namin yung CCTV. Hindi binigay. Oo, ganun yan eh. Hindi talaga binigay. Ang mga bangko, Sumulat na, nakiusap na. Siyempre may police report, inimbestigahan ng ang mga police. bangko, yan ang Ayun. tendency. Kumbaga, pahirapan ng tao. Kamukha ng halimbawa, yung ATM mo nawalan, nababawasan. Magreklamo ka. Naku, ang tagal no bago siksuhin. Ayun. At mukhang hindi mo pa mababawi. Kasi ang nangyayari dyan talaga, ikaw ay nagninegosyo, binuksan mo yung negosyo, tapos pumasok yung tao, customer, bumibili, tinatangkili kayo, tapos parang nangyari, naging patibong pa yung lugar. Ayun. Kasi siyempre relax ka eh. Nagre-relax tayo sa mall, nagpapalamig tayo. Hindi naman lagi tayong minsan talaga mahuhuli mong off guard Saka yung lalo tao. ngayon, Mix, magpapasko ngayon. Ayun. Nako, Diyos ko, andyan na ang mga luko-luko. Andyan na ang mga kriminal. Yan Yan. sinasabi mong yan. Kailangan iba yung ingat. Ingat. Yan bilang serbisyo publiko ng palatuntunan ito. Ayun. Di ba? Kasi yung makalingat ka dyan, isipin mo yung bonus mo. Baka natangay na. Yan. Kaya mag-ingat po tayo. Tsaka alam mo, ito kinaiinis ko talaga to. Ewan ko kung bakit matagal na pumuputok yung butsi ko dito. Ilang linggo na. Oktubre pa. Bago pa mag-Nobyembre. Ngayon, magtatapos na Nobyembre. Malapit-lapit na talaga yung Malapit Pasko. na. Pero, Oktubre pa lang, papasok pa lang ng Nobyembre, meron ng mga Christmas songs Aba, yan sa mga oo, mall. alam Ako mo naman, ang iniisip ko naman dyan, parang mapansamantala naman masyado. Bine-brainwash mo yung tao na gumastos ng gumastos. Oo. Imbis na, yung tao kasi, alam mo, Peter, yung ating panggasta, hindi yan eh. Mahirap kumita ng pera. Ayan. At Napakahirap kumita ng pera. Ibahin natin ang attitude sa pagsa-celebrate ng Oo. Pasko, ng bagong taon. Ayun. Yan lilipas din yan eh. Tapos sa Enero, yung mga credit card Oh. ng mga tao, pag bumalik na sa kanila, Alo. nilustay nilang pera, paano nila babayaran nyo? Mangungutang naman. Kasama pa dyan, ang sistema, itong mga Chinese. Magkakaroon ng mga pamahiin kaysa maganda yung mga bilog-bilog na Naku. prutas para bilhin natin yung mga prutas na manggagaling sa kanila. Di ba? Yan eh. Ang problema talaga natin dito, yung kasi pag Pasko, minsan parang one day millionaire yung ating mga kababayan. Diba? Ibahin na natin yun. Yung pagbibigay ng regalo sa ating pamilya, o di kaya ating yung mga inaanak, kasama na, kaya natin kunin, kaya natin budgetan yan. Di ba? Pero wag naman yung sobra. Alamin natin, timbangin natin magkano ba talaga ang ating totoong income. Ano ba ang kaya nating perang sunugin sa Christmas season? Yan. Ano bang importante sa atin? Hindi kaliwat ka ng bili. O yun, dahil dun sa mga mall, pagpasok mo, Christmas song, parang naiinganyo ka tuloy, kaliwat ka ng bili. Pagkatapos, hindi po libre yan. Ang nakakalibre lang sa mall, itong mga scam artist na to, na mga nagnanakaw dun sa mga kawawang parokyano. Alam mo naman, pag Pasko, lahat mahal. Tumataas. Ay, siyempre. Pero teka, Jim, baka naman yung mga magre-regalo sa atin, hindi na magregalo. Ay, hindi naman. Palagay ko hindi naman tayo makakalimutan. Yan yung mga sinasabi ko, na timbangin nila ano ba yung importante sa kanila, na sino yung mga talagang importante pagbigyan ng regalo. Tayo naman siguro, sana, sa wari ko naman, medyo matimbang din tayo sa puso ng ating mga kaibigan. Baka naman maiba usapan, ha? Sabi, maganda yung yung panawagan natin na mag-ingat dyan sa mga scam na yan. Napakaraming nabibiktima niyan.
Ako naniniwala, sige ba, hindi nila nagre-reklamo eh. Dahil sa wala rin mangyayari. Eto, meron isang nagreklamo sa NBI, alias daw Nick. Hindi niya sinasabi yung kanyang pangalan. Baka natatakot doon sa sindikato. Siyempre. Pero alam nyo, kung ako yung mga biktima na yan, dapat magpakilala rin sila eh. Hindi yung pinapaano yung mukha nila kasi iba talaga pag meron complainant na nagrereklamo. Tingnan mo na lang yung nangyari kay Nanay Gloria Ortines. Diyan. Hindi niya naman tinago yung pagkatao niya, kaya na-action ng kagad. Anyway, ito daw alias Nick na ito, siya ay na biktima nung yung card scheming dito sa Power Plant Mall sa Rockwell. At doon, ang nawala sa kanya, nung kanyang nabulaga na lang siya, na 60,000. 60,000. Mabigat yan. Pasko pa naman. Pera, Ang nalimas kasi yung account niya. Buti siguro, hindi natin alam. Baka hindi naman mayaman tao ito. Itong 60,000 na ito. 60,000, baka yan na yung kanyang ipon. 60,000 is 60,000. Di ba? Malaki pera yun. Kagaya sa amin, yung 60,000 na ito, ilang buwan na natin mapapahaba yan sa ano. Bagamat sa Pasko talaga medyo sumisipa pataas ang ating mga bill. Pero wag tayo masyadong galante pag Pasko. Ano ginawa ni Nick? Nagreklamo sa NBI. Okay. Ano ng progress? Sabi ng NBI, mag-ingat. Kindat sa dilim. Yan bang sindikatong yan, kung matatawag na sindikato, sindikato bakit yan? Hindi mahuli? Yan ang unang tanong eh. Hindi siguro nahuhuli dahil... Hindi ba tinututukan yan, hindi tinatrabaho? Meron na nga. Kasi itong Anti-Cybercrime Division ng NBI, bago yan eh. Yan yung mga bagong division na itinatag ngayong makabagong panahon. Kasi ang NBI, alam natin, magaling yan. Okay. Yung mga computer na yun, nung panahon ni Mayor Lim, nung 1990s, wala pa yung mga cybercrime na yun. Pero kahit na, kung si Mayor Lim, alam mo naman. Ay gagawa ng paraan yun. Galit sa kriminal yan. Diyan sila kilala, parang si Duterte rin eh. Kaya dapat pag-ibayuhin talaga naman ng NBI at ng pulisya yung rito. Kasi minsan pag walang napapatay, walang nare-rape, walang droga involved, o di kaya, maraming mga alagad ng batas minsan pag hindi pagkakakitaan yung kaso lalo na pag mga theft, yung mga ganitong mga bagay, hindi naman robbery kasi wala naman tinutukan ng baril. Kasi pag sinabi mo sindikato, grupo yan. Yun! Di ba? Pag grupo, bakit hindi nyo matrace? At hindi malayo na meron niyang kakutsaba doon mismo sa mga mall o sa mga supermarket o di kaya sa mga commercial establishment. Sana kung ang gumagawa niyan, one-man team, isang tao lang yun, mahirap matrace yun. Hindi. Diba? Pero pag grupo... Alam mo ka, Peter, pag ganito may teknolohiyang involved. Yung mga tsaka merong equipment, hindi isang tao yan. Marami yan. Kaya may grupo paraan. Yan. Meron para, alam mo isang paraan dyan? Kasi yung mga ATM ngayon, meron yan mga CCTV na nakaano mismo doon. Kung hindi mismo doon sa ATM machine, sa paligid meron. Kasi yung mga minsan gumagawa ng krimen, sa pamamagitan dito sa mga konektado sa mga ATM, minsan ganito nagsusuot ng sombrero. Para hindi nakikita yung kalahati lang ng mukha. Pero sa mga mall, ano yan? Tad yan ng CCTV. Alam nila yung transaksyon, alam nila yung eksaktong oras kung kailan naganap yung suspiciosong transaksyon. Alam mo, ang karaniwan nangyayari, ang CCTV, hindi naman nuhuli yan eh. Kukuha lang. Parang kinunan lang yung krimen, pero hindi naman nilulutas niyan. At saka lang masasabing nalutas pagka tinutukan ng mga investigador. Kaya at mahuhuli ang mga ganyan mga... grupo yan eh. So, umaapila rin tayo sa mga otoridad, sa mga taong gobyerno. Hindi lang sa NBI, sa police, lahat. Pati sa mga security, mga mall administrations. Maawa po kayo dito sa mga tao na ito. Paskong Pasko. Paskong Pasko. Paano sila, kung pag nalimas ang kanilang bank account, ano ipapasko nila? Ang namasko, yung mga halangang kaluluwa. Bakit ba dito sa ating bansa, yung mga halangang kaluluwa, sila pa nagpapakasasa? Tayo mga nagtatrabaho ng marangal, paano? Paano naman? Andyan nga, nakapwesto pa sa gobyerno. Isipin mo. Pinagsasamantalaan tayo, sila nagpapasasa. Sila nakaw ng nakaw. Nagsusunog pa ng mga establishmento. Pero, anyway. Arsonist pa labas. Arsonist.
Okay. Okay. Peter, maraming salamat Oo. sa Oo. mukhang medyo naabala ka Okay pa lang, dun sa okay lang. ano. Maraming salamat din at isang karangalan ko ang narito sa programa ninyo ni Mayor Franklin. Uwi na ako. Okay, Salamat. diyan na po nagtatapos ang ating programa ngayong umagang ito. Sa Lunes na po tayo magkakasama-sama muli. Ako naman po ang inyong Karancho Miguel Hill. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. A Tri Media Pro Incorporated. This news is brought to you by SSS.